Pare, ano yung kinakain mo kanina? Tsaka, ano yung ininom mo ngayon? Ang bango eh. Abot doon. Tol, I'm having here my coffee na lang, bro. Katakatapos ko lang kasi kanina mag-lunch. Baka yun na amoy mo, I had inasal na mayroong white rice and palabok na pritong lumpia at toge. Nako, masarap pare. Samahan niyo ako. So, mag-yosi tayo sa labas. Naku pare, ayaw ko niyang amoy yosi. Ako'y baka magkalang cancer. Ay nako, hindi naman lahat na nag-yosi pare, nagkaka-cancer na agad. Yun yung kapatid ng nanay ng lola ko eh. Nag-yosi yun. Yosi ng yosi. Never nag-exercise. Hanggang ngayon, buhay pa. Sabagay nga pare, no, yung kilala kong isa, never nag-exercise yung pinsan ko, pero lean pa rin siya ngayon. Pero yung isa, sobrang healthy living, kumakain ng gulay at prutas araw-araw, kumakain ng fit na diet. Yun, inatake pa rin sa puso. O teka, bago nyo isipin na pinopromote ko mag-yosi kayo, hindi po. Common scenario lang ang mga yan na mapapaisip kayo na bakit nga kaya ganoon? Hindi nga kaya pointless ang pag-exercise at healthy eating? Magpaka-YOLO na lang ba talaga tayo dapat? Ang sagot, hindi. Ang mga yan ay tinatawag nating mga outliers. Napakaraming pa rin pag-aaral at mga patunay na ang sobrang bisyo ay walang magagawang mabuti sa mga buhay natin. At ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain kasabay ng active lifestyle ay protective pa rin. Pero sa katotohanan ng bagay, merong malaking epekto pa rin ang ating mga genes sa mga age-related health problems tulad ng heart disease, type 2 diabetes, cancer, Alzheimer's disease at iba pa. Pwedeng pataasin ng genes natin ang risk sa mga sakit na yan, pero hindi naman porke may gene ka niyan o may kamag-anak kang na-diagnose niyan, matik nang magkakaroon ka niyan. Yung mga genetic characteristics na yan po pwedeng hindi matrigger kung walang magti-trigger. Yan yung tinatawag natin na epigenetic change. Nangyayari yan kapag ang ating lifestyle o tayo ay na-expose sa mga environmental factors na po pwedeng makapag-turn on ng gene na nagpapakaroon ng sakit na yon. Halimbawa, sa cancer, meron tayong tinatawag na oncogene at yung tumor suppressor genes. Isipin po natin, yung tumor suppressor gene ay handbrake at brake pedal ng sasakyan. At yung oncogene naman ay yung inyong mga silinyador. Kapag naka-on ang tumor suppressor gene, ayan, medyo protektado ka pa niyan. Pero kapag tinapakan mo yung silinyador at nirelease mo yung mga brakes, po pwede ka talagang umarangkada. Ganoon din po sa ating mga katawan. Kapag may nag-trigger ng pagkakabukas o pagkaka-turn on ng oncogene na yon at mayroon ding nag-trigger ng pagkaka-turn off ng tumor suppressor gene, po pwede kang magkaroon ng cancer na related doon. Ang problema pa, maraming mga genes na hindi lang naman iisa ang switch o po pwedeng triggers. Yung iba, dose-dosena, yung iba hundreds or thousands pa ng possible triggers na po pwedeng mag-switch on ng genes na yon. Kaya sabi nga natin, it really pays na magpa-health screening pagdating sa inyong mga tamang edad, ballpark figure around age 35 and up. At syempre, isama pa rin po natin sa buhay natin ang ating healthy lifestyle kasama sa kinakain ng diet natin, exercise, pagtatanggal ng bisyo, pagtulog at pagre-relax at iwas sa stress. Kasi kahit naman po ma-diagnose kayo ng mga sakit, it should not and should never be the end of the road for anyone. Kailangan mo control ang mga sakit na yan kahit meron na kayo for a better quality of life. So again, kahit na may mga maririnig pa kayo mga kwento na si Aling ganyan, hindi naman daw nagkakasakit, kahit ganito yung ginagawa niya, si ganito, nagkakasakit kahit healthy, mga outliers po ang mga yon at mas marami pa rin po ang mga nasa normal. Kaya best pa rin na regular check-up, diet, exercise, at kung may meds na prescribe sa inyo, inumin po ninyo. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode.